Dito po kami mag-stay in Nebroy. O, diba? Thank you. Tapos na. At bukas Bray doon ng breakfast daw. Dito na daw. Oh. So, ayan. Parang bango, no? Pindot ka. Saan tayo na? Ha? Naalala ko yung para sa, sa Manila, no? First, ilang floor tayo? Ay. Parang Sa room natin. 9. 5. Maganda rin pala dito. O, diba? Para yung mga ni ate. Tignan natin. Para pag kayo ay pupunta sa Manila. Kasi yung mga iba namin minsan ni Brian. Oh, maganda. Ang talaga na. Oo nga, makamukha ng... Na? Ang siya. Ito maganda rin yung niya, malinis. Oh. So, Bray, dun ka sa upuan. So, guys, ito, inano ko lang po sa inyo. Pinakita ko lang ang, itong quad. So, ayan, guys. Mamaya na lang po. Bye! Napakainit po. Bati muna tayo ng magandang umaga. Ay, tanghali na pala, Travis, di ba? Maganda ng tanghali po sa mga ka-lovely viewers po natin dyan. At eto, medyo magpapaalam po kami ni Bright kay Travis. Kasi ay mag-ano na po kami. Magkakambas na po kami sa recto ng yung mga business po namin. Gusto ko rin po kasi pag nakapag-start na po kami, si Erica isasama ko sa ganun. Kasi feeling ko naman naman natin si Erica, mapapalabas din natin yan. Okay? May tape ka dyan? Ha? Tape. Tape? Bakit nagagawin mo sa tape? Naputol eh. Naputol? Umupo ka na muna. Dito ka! Umalis mo! Masyado ka nun. Kunti pa. Sabi ka rin ko na gagawin ka. Ayusin mo ka ba? Yan mo pa. Kung kararating lang po kasi inyo eh. Ha? Kumain ka na ba? Yung breakfast o lunch? Ang oras po ay 11 o'clock na pala. Nag-breakfast ka na? I don't know where you're going. Are you going to Manila? Eh, tanong, Brian, magpaano na tayo yan? We are going to Manila. Pupunta ka na talaga sa yung, sa yung mami mo. Manila. Okay. Okay. Siyempre, mag-high school, di ba? High school ka, magka-college ka. So, kailangan mag-double college kami dito, Brian. Di ba, Brian? Yes. Bakit ka kinikilig? No, I'm just yawning. Ha? I'm just yawning. I want to sleep. What? What? I want to sleep. Hindi, ang po namin, yung pong nakita ko po sa recto, na-research ko po, nasa recto lahat po yung mga kakambasan po namin. So, yun, abangan nyo po kung ano yung kakambas po namin. Siyempre, check po namin yung mga amount, kung ilan yung kukunin namin, ilan yung, ano po naman po ito, estimated muna, mag-estimate muna kami kung magkano ilalabas namin sa pampuhunan, kung bang bigla-bigla, kasi minsan, siyempre, pag agad mong linabas lahat yun, tapos kung hindi okay, so matatalo ka. So, kailangan, nasa gitna tayo, di ba, Brian? So, ano-ano lang po namin kung okay to o hindi, para hindi po kami magsisiyan na lang naman. Siyempre, kung nakikita ako ni Brian na parang malungkot, tapos sasabihin niya, ikaw kasi, di ba Brian, ikaw kasi, inano mo. So, ayoko mangyari about sa
gano'n na may argument. So, kung pwede natin na maano, para wala na lang sisihan. Tama ba? Kaya wala ka ba masasabi sa ating mga viewers? Bumati ka pa muna pala. Thank you po. Bye-bye. Ha? Bye-bye. Okay. Bye-bye. O, sige, sabi sa Ano yung tura ko? Bagay. Yung sa'yo din, gusto ko ako. Okay, dapat kadena. Hindi na kasi tago. Ano pa? Okay, wala nang kadena. Walang nakaganon. Okay, ito important. Nandito sa bag. Tago. Yan. Tapos huwag mo muna i-close masyado. Mainit. Ay, ba't bumababa to? Okay, tignan ko muna. Titigan mo ang mata ko. Anong nakikita mo sa ating mata? Bumababa yung... Maganda. Maganda daw ako. Maganda ba ako? Ha? Maganda? Aba, siyempre! Akala ko si Brian lang nagagandahan ka. Eh, Isuot mo pa para hindi ka maupog. matangkad talaga. Hindi ba okay ba yan? Okay, okay tayo. Ayan. So, Madam Sharon, Oh. ikaw na munang bahala dito. Sige, pagbalik nyo, wala na yung bahay nyo. Ay. Tara guys! Ililipat ko na, ililipat. Ililipat? Sige, ingat kayo. Okay. Bye! Oras. Anong oras na? Alas 3, alas 4. Stress. Aray po ay, ano? So, alas 3, nakarating po kami dito sa papuntang Makati po ito. So, dumaan muna po kami. May nakita kami na ano, yung may halo-halo, buko, kaya lang walang, ayan ang totoo. Kaya lang walang available, mais kung yelo lang yung available. Kaya, mas kung yelo, tapos goto. O, diba? Sa Bri. Ang cute naman ng ano mo, ng damit. Bakit? Parang type ko yan ah. Meron maraming. Mura lang naman. Ha? Mura lang naman. Meron ka ba sa bayan ganyan? Wala. Sarap binili ko eh. Ah, Tayo. sa may init ng panahon, kailangan may yelo. May init pero may arroz caldo. Baliktad. So, kain po tayo. Brian, magyaya ka munang kumain. Kaya po tayo mga asmer. Alright, thank you. Kain lang po kami guys. Bye-bye. So, yan. Dito na po kami sa Manila. Si Brian. At, after po nito ay lakad-lakad lang po kami ni Brian. So, lalagay lang po namin yung gamit. Tara! Yeah, dahil ang oras po ay 4:30 ng hapon, so hindi na po masyadong mainit. Ayan. So, malalagay lang po namin ang aming mga gamit ni Bray. Then, after nun ay lalabas na po kami. Tapos bukas ay papunta po kami sa rec. Manila, Makati na po kami. Sa Makati. Naalala niyo po ba to? Dito kami malapit sa, ayan na, tuturo ko po sa inyo. Ayan o, yung mga sa American. Ayan o. Ayan. Diyan kami nagpa-picture last time. Kasama pa namin dito si Crystal. Nung pumunta po kami dito sa Manila. Nung nag-ano po sila ng passport. Nung nag-apply tayo ng passport kay Crystal at saka kay Bry. So, ilang months na po yun. A few months na rin po pala. So, malapit na siguro yun na mag-1 year. Ayan na siya. So, dito kami mag-stay in.
Wala ka. Dito po kami mag-stay in Nebroy. O, diba? Thank you. Tapos na. At dahil mag-start po kaming canvas, Nebroy. So, kung kilala nyo si Chinkitan, yan, meron kaming yayamanin. Meron kaming budget, ipon, and negosyo. Siyempre, yung ano natin dito ay yung negosyo. Tapos yung budget. Tapos yan. Huli na to. O, diba? So, yan. Ayan ang pag-aaralan namin ni Brian. Medyo magbabasa kami kung ano yung mga matututunan namin dito. Tapos, ano po namin ito para kay Eric. So, yan. Wait lang po. Wait a minute. I'm coming. Okay, ano yung pag-aaralan natin? Ano ba yan? Tungkol sa budget. Budget. Ang start muna natin, negosyo. O, sige. Sa negosyo tayo. O, saan ba tayo? Pero ano dito, liit mata pero laki kita. Kala ko mata. Liit mata? Asan? Liit mata pero laki kita. Goals of this negosyo diary. Ikaw ba ay isang negosyante o isang negosyante? Winner ka sa pagnenegosyo. Titingnan natin, babasahin na. 7 katangian ang dapat taglayin ng isang certified negosyante. Mga tanong na dapat mo nang sagutin bago magsimula. Punta tayo sa number 7. Number 7 tayo. Number 7. 7. Pag ano, di alam kung anong gagawin. Okay, number 7. Di alam. Number 7. 50. Simulan natin. Business uncertainty. Ito, saan bagay ba ako magaling? Ito, number 40 siya, 50. Mga tanong na dapat mo nang sagutin bago magsimula ng negosyo. Ikaw magbabasa mula dito. Alam nyo ba? Okay. Alam nyo ba na karamihan sa mga Pinoy na gustong magtayo ng sariling negosyo ay hindi na nakakapag-negosyo dahil hindi alam kung paano ito simulan? Kumbaga hanggang plano lang at hindi na itutuloy dahil hindi sapat ang kanilang kaalaman sa mga kailangang gawin. Binabati kita dahil isa ka sa mga mapalad na makakaalam ng mga malulupit na sikreto kung paano nga ba simulan ng isang negosyo. At ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga negosyo diary sa bandang huli ng kabanatang ito ay magkakaroon tayo ng catching activity kung saan ay malalaman natin ano ba ang negosyo na nababagay sa iyo at pwede mong itayo based sa iyong kaalaman at kakayahan. Ano pa? Ikaw naman. Tayo. Bagong lahat, mahalaga na malaman mo muna ang mga bagay na dapat mong i-considera sa pagpili ng magiging negosyo. Narito na ang mga mahiwagang tanong sa kailangan mong munang sagutin para mapag-decide na kung ano bang negosyo na nararapat sa babagay sa'yo. Okay. So, ikaw ba, Bri? Mga tanong na dapat munang sagutin bago magsimula. Ikaw ba? Bago natin basahin ito. Oo. Ano sa tingin mo, mga katanungan mo sa pagninegosyo? Number 1. Pagninegosyo. Puhunan. Puhunan. And? Time. Then? Pwesto. Tapos? Ano ba? Ano ba? Paghihintay. Paghihintay. Eto. Yung sa sinabi mo nga puhunan, sapat ba ang aking puhunan para sa itatayo kong negosyo? Okay, sasagutin ko. Isaalang-alang ang iyong puhunan bago pa magdesisyon.
kung anong negosyo ang itatayo mo. Kailangan ay swak. Halimbawa, di ba, swak yung kita, swak yung una mo. Halimbawa, may capital kang 50,000. Yung ba 50,000 na yun, ano bang dapat mo itatayo? Kung nasa 100,000 ka na, halimbawa ako na, gusto ko magpuhunan, sabihin na natin 100 to 200,000. So ngayon, hahanap ka doon na mas, isuswak mo yung puhunan mo para medyo malaki-laki din yung, kikitain. Okay? So yun, kapital na hawak mo. Oh, tama ako sa kapital na hawak mo. Ang puhunan na kailangan para dito, ito ay upang maiwasan na mabaon sa utang at malugi at itayong negosyo. Naalala mo yung kwentuhan natin? Yung malugi. Parang inano na natin ito kanina. Sa bagay na ito, mahalaga ang pagkakaroon ng tinatawag na business plan. Okay. Ano yung gagawin nating business plan? Okay. Meron ng business plan kung saan ay nakapaloob dito ang mga mahalagang impormasyon ukol sa iyong produkto or serbisyong gustong itayo. So, basahin natin para mas malinaw. Okay. Basahin ang mga sumusunod na kabanata upang malaman kung paano gumawa ng isang business plan, iyong negosyo. Kay Ching Activities. Activity ay iyong masisilbing gabay. Isusulat natin. Instruction, isulat ang talent mo na kapag ginagamit mo ay magiging matagumpay ka. Halimbawa, magbebenta, magguhit o etc. Pinihiling ko lang na sagutin mo ito ng buong katapatan at walang halong pagkukumari upang lumabas ang mas katotohanan resulta ng pwede mong saalang-alang sa pagpili ng iyong pagiging negosyo. Yun, ang ating plan. Ito yung business plan natin. Ang business plan ay yung sa renting. Okay, ano yung mga natin yung pinag-usapan natin? Ano yung mga renting na sinasabi ko sa iyo? Pwesto ng Renting pwesto wala na problema eh. Sa bahay eh. Ano yung re-rent na chairs, okay. table sa Isip pa tayo ng iba para mas lalong lumaki. Kasi, nagkwento din ako sa ganito. Cortina. Nasa, curtain ng table. Diba? Yung upuan na damit. Diba? Maabot din to, Brian, ng ng 300,000 to 400,000. Ay? Akala mo lang maliit, pero malaki din. Pero, pag madaming nagre-rent, maganda rin yung kikitain mo kasi hindi ka lugi sa gamit kasi nandun lang. So, yung pag-iingat lang. Tapos, kung paano ka makikipag-communicate sa mga client para, tsaka syempre may kasulatan yun. Dapat hindi mawawala yung mga chairs, hindi masisira. Tapos, syempre pag video okay, mahal din yung video okay, kailangan ingatan nila yun, yung mic. Kailangan hindi yung parang basura, gawin nila na kanilang sarili. So, kailangan, siguro, meron akong doon para babasahin nila, para sa susunod na gagamit. Mas maganda, di ba? Mas maganda naman po yun, di ba? Sa mga nag-re-rent, sa mga client, kailangan na pahalagahan din po yun kahit na nagbabayad sila.